Ito po yung dahilan bakit nakakapwersa ako ng malakas at hindi nahuhulog ang aking bottom bracket remover dun sa bottom bracket. Kasi gumagamit po ako ng anti-drop. Pwedeng gawin para iwasan nating madamage ang ating crank kapag tatanggalin natin sa ating bottom bracket crank puller. Ito. Good morning, may isa tayong follower na nagsa-suggest na doon sa napanood ng videos kung paano ako magtanggal ng stock up na bottom bracket, ginagamitan ko ng extender na mahabang tubo. So bakit daw hindi nahuhulog yung ating bottom bracket remover doon sa ating bottom bracket? Ito po yung dahilan bakit nakakapwersa ako ng malakas at hindi nahuhulog ang aking bottom bracket remover doon sa bottom bracket. Kasi gumagamit po ako ng anti-drop. Ito yung anti-drop. Yan, at ipakita ko na rin sa iyo kung paano po gamitin. Ito pong anti-drop is napakalaking tulong kapag tayo ay gumagawa o nagmimekaniko ng mga bike, lalo na do sa mga square type, yung Tentalink. Ganito po kasi ang mga bottom bracket noon, may ngipin sa loob, and then ipapasok mo yung bottom bracket remover. Kung may bottom bracket remover ka, alam ko familiar ka na dyan. So kapag ka mayroon kang ganito, ba, ang gagawin mo, itutulak mo dito, ikutin mo dito. Pahigpit or paluwag, ganun din. Ang nangyayari, ayan, zoom natin. Ayan o. Gumagalaw siya at hindi intact yung ating pangkalas ng ating bottom bracket dun sa loob. So dun po nagkakaroon ng maraming problema ang karamihan at ang sinasabi nila, mahuna yung kanilang nabiling bottom bracket remover kasi nabubungi. Bakit nabubungi? Kasi nga gumagalaw siya dun sa loob. Kapag gumalaw yan, maluwag sa loob at inikot mo, dumulas yan, gaganon yan. Either alin sa dalawang masisira, remover or yung iyong bottom bracket. Dalawa po yan. So ang purpose po ng ating anti-drop is siya po yung makakaiwas ka sa pagkahulog ng ating bottom bracket. Kapag gumagawa tayo, madalas kapag pinersa natin, mahuhulog. Kasi wala po tayong ginagamit na anti-drop. Kapag may anti-drop tayo, may iwasan ang pagkahulog ng ating bottom bracket. Pangalawa, mas mabilis ang trabaho at pagtanggal ng ating bottom bracket kapag mayroon tayong anti-drop sa ating bottom bracket remover. At pangatlo, makakaiwas tayo sa damage ng ating bottom bracket remover or ang damage ng ating bottom bracket. Ito po ang kahalagahan ng anti-drop. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ito po ay napakasimple lang gamitin. No? Palagay natin ng bottom bracket remover dito. Itong ating anti-drop, yung dulo niyan doon matitread sa lagayan ng ating lock ng crank. Ayan, sa dulo. Ititread natin yan doon. Yan. So ayan, tapos hihigpitan natin. Ito ang yung magtutulak para humigpit siya. Ganito yan. Pasok ko. Atras mo yung lock dito. And then pasok mo na doon. Pagka hindi maabot, atras mo pa itong ating stopper. Pag mahaba na siya, pakiramdaman mo yung dulo, hindi pa rin maabot, atras pa rin natin. Ayan. So doon sa nag-request, ito na po yung actual ng paggamit ng ating anti-drop. Ayan. I-atras natin ng konti para sumagad siya. Ayan. Titread ko papasok. Ayan. Yun. Tapos, hihigpitan nyo dito para yung ating bottom bracket remover is mag-lock siya. Ayan. Nakalock na siya. Nahigpitan na natin dito. Kapag hinigpitin natin yan, yung ating bottom bracket remover, tutulak siya dun sa ating bottom bracket at magiging intact siya at hindi na siya gagalaw. Ayan, no? Wala yang kagalaw-galaw. So, ang advantage ng ating bottom bracket anti-drop is maiwasang madamage yung ating bottom bracket remover or bottom bracket or yung ating BB. Alin sa dalawa dyan ang masisira. Kung alin ang mas matibay dyan, yun ang matitirang walang damage. So ayan, para maiwasan yung ganung pangyayari, no, bumili na kayo ng anti-drop. Ayan, ito medyo luma na itong sa akin. Pero yung mga nandyan, nung bago to, magaganyan din ang kulay sa ano ko. Ayan. At pag naka-fix na yan dyan, wala nang galaw yan, saka na natin ihigpitan para hindi tayo mahirapan. Ayan, maluwag pa yan, no. So naghihigpit ako ngayon, hindi ako nagkakalas ng bottom bracket. Tapos ko nang kalasin. Siningit ko lang to kasi nire-request ng ating isang follower. Ayan. Gaano kahalaga ang ating anti-drop? Napakahalaga niyan sa ating bottom bracket remover. Ayan, iniikot ko siya, hinihigpitan ko yung BB. Ayan. Yeah. So ayan, no, walang kapalag-palag at walang sayaw. So kapag hindi mo ginamitan ng anti-drop yan at tutulak mo lang doon, tapos nandun ka na part na talagang matigas na siya at hinihigpitan mo na, maglulus yan doon sa loob. Pag dumulas yan, yun na yung unang pagkakataon na mabubungi either yung iyong bottom bracket remover or yung iyong bottom bracket. Ang mas mahirap, no, maubos yung ngipin ng iyong BB.
mas malaking trabaho yan. Ayan, inihipitan ko na siya. At ang isa pa, no, napaka-easy ng mayroong anti-drop kasi, ayan, clamp, ikot. Hindi ko na siya hinahawakan ng kamay para sumuporta pa dito. Manual na manual lang siya, ayan. Easy. Kaya sabi ko, no, kapag mayroon kang anti-drop, mabilis matapos ang iyong trabaho. Kasi walang hassle. Ayan. Ayan, tapos na. Oh, mahigpit na siya. And then, kapag tatanggalin mo na, luwagan mo lang to. Ayan. Dulo. Then, luwagan mo na to. Tanggal na. So, ayan. Ganyan kahalaga ang anti-drop. So, doon sa nag-request kung paano gumamit ng anti-drop, ito na po yung videos. At sana nasundan mo. At, ayan, huwag ka nang magdalawang isip bumili ng anti-drop. Napakalaking tulong nito, lalo na kung tayo nagmimekaniko or gumagawa ng mga bike. Ano daw ba ang pwedeng gawin para iwasan nating madamage ang ating crank kapag tatanggalin natin sa ating bottom bracket, crank puller? Ito lang yung number 1 na may isasuggest ko sa iyo na maiingatan mo yung crank mo kapag nire-repair mo at magpapalit ka ng bottom bracket. Kung yan ay square type, no, ginagamit lang sa mga square type, Tentalink, Octalink, kasi same ang way ng mga pagtatanggal nun. Mga Halotech, hindi na kailangan gamitan ng crank puller kasi yun ay iba na yung disenyo. Paano gamitin? Ito kasi mas safe kumpara dun sa ating mga ginagamit na pukpok, martilyo, or improvised tools na pangtanggal dito. Ating crank puller, pinupukpok yan dito sa kabila hanggang sa matanggal dun sa ating spindle. So, ang mahirap dyan kasi talagang hindi maiwasang hindi madadamage yan kasi papaluin mo yan dito eh. O kahit yung ginagamit mo, madadamage at madadamage siya. At ang isa pa, no, ang mga nangyayari pa sa ganyan, kapag namali ng palo, tumatama ay sa frame. So, damage din ang frame. Baka hindi kayo makatipid. Imbis na makatipid kayo, lalo kayong mapagastos dahil yung crank ninyo masisira, yung frame ninyo masisira. Mag-provide na lang kayo ng ganito kasi kung mekaniko ka at nagdi-DIY ka, dapat may ganito ka na. So ang una, tatanggalin mo yung cover ng ating crank dito. Crank puller, isa-set na natin. Kapag nakalitaw yung bakal na ganyan, i-atras natin yan. Yan. I-thread mo lang ito doon sa ating crank. At ang pag-thread is hindi mo pipersahin. Kung pumasok na siya ng eksakto, saka na mo ikutin. Pero pagka hindi pumapasok, huwag mong pilitin, baka tabingi yung pagkakakabit mo. So, tatimingan mo at makukuha mo rin yung tamang thread paloob. Pumasok na siya, ayan. Mararamdaman mo naman pag pumasok yan kasi smooth yan at hindi lumalaban. Pero pagka lumalaban, mahigpit, huwag mo lang ituloy, madadamage yung iyong crank thread. So, ayan, pagkatapos nating may applyan, na-thread na natin yung ating crank puller doon sa ating crank, ipupush na natin yung inner na bakal sa loob para tutulak yan. Habang bumabaon yan doon sa loob, tumutulak naman siya palabas at gagalaw to palabas itong crank natin. Ayan, pakita ko sa inyo, no? So ang pwede natin gamitin dito is katala, ayan, or open wrench kung mayroon kayong eksakto. Nasa nito number 16. Pwede rin ng allen na malaki. Yung kabilang kutin na natin. Ayan, okay. So ayan, pansin niyo, itututok ko yung camera doon. Ayan, para makita ninyo yung ating crank puller kung paano siya nagpa-function. Habang iniikot ko to, papapansin niyo tumutulak na yan sa loob at yung ating crank is umaatras naman palabas dun sa ating spindle. Ayan. Hindi ko lang alam kung napapansin nyo sa camera na siya ay gumagalaw na palabas. Ayan. So ayan. Pagka lumambot na yan, wala nang persa, ikutin ko ng kamay, oh. Lambot na yan, oh. Pansin nyo, gumalaw yung ating crank. Hilahin ko na palabas. Alalayan nyo kasi mabagsak yan. Ayan. So, ayan. Ganun lang kasimple, ganun lang ka-easy kapag gagamit tayo ng crank puller. Ang advantage ng crank puller, no, mabilis ang trabaho natin. Walang damage ang spindle at ang ating crank. Yan ang advantage ng crank puller kaysa doon sa mga improvised na gamit, na pukpok, martilyo, papaluin. Yun ang mahirap, damage talaga ang crank natin. So ayan, doon sa nagtanong sa akin, paano maiwasang hindi madamage ang iyong crank arm or crank mo at yung spindle mo, gumamit ka ng crank puller. So ayan, thank you and sana nakatulong ulit ako doon sa nag-request nito.